Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabinay, may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes at ating pong ginugunita at ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Agustin, isang obispo at pantas ng simbahan. Si San Agustin ang araw-gabi iniiyakan ni Santa Monica sa Panginoon upang siya po ay makita niya ang landas, ang daan tungo sa pagbabago, at nangyari naman po. Lahat ng effort ni Santa Monica, ang pagdarasal niya araw-gabi, ang pag-iyak niya ay nagbunga ng isang santo na atin din pong pinararangalan dahil sa kanya pong mga turo, mga naging kontribusyon pagdating sa ating pananampalataya. At ngayon, bahagi ng ating pananampalataya, ang lagi natin sinasabi na si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik. Sabihin nyo nga, babalik. So bahagi na yan. Babalik at babalik si Jesus. Iyan ay hindi higit pa sa isang pangako. Kaya kung may babalik, ang panawagan sa atin, magbantay at maging handa palagi sa kanyang pagbabalik. Walang sinasabi at hindi natin masasabi yung eksaktong oras at araw. Basta magbantay, maghanda sa bawat sandali ng ating buhay. Kaya nga dito sa ating Ebanghelyo, isang talinghaga ang sinasabi sa atin para makapasok tayo sa langit. Sabi nga, dito maitutulad
ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan nitong 10 dalaga. Pero saan nga ba tayo nabibilang sa 10 dalaga? Sa 5 matalino o sa 5 hangal? Saan tayo mapupunta? Saan tayo mabibilang? Gaya ng napansin natin at nakita natin, di ba, sino bang mag-aakala yung nangyari sa Nepal? Napakabilis. Di ba, napakabilis. Nakakalungkot, nakakatakot, no? Pero sadyang yung sinasabi na hindi mo alam eh. Ito na yung huling pasyal, ito na yung huling usap, ito na yung huling lahat ng ginagawa natin. Pero ang tanong nga, handa ba tayo? Sa paliwanag ng ilang mga eksperto, ang sinasabing mga langis sa kanilang mga ilawan, ito ay ang mga kabutihang inaasahan na dapat nating ginagawa para mas magningning o makita. Kasi nga, pinaghahandaan. So, pag dumating ba si Kristo, magiging maliwanag ba ang ating daan para makita siya? May liwanag ba? Muli, no? Ang sinasabi ko, o ang sinasabi at turo sa atin na ang mga langis na binabanggit sa mga ilawang ito ay ang mga kabutihang ginagawa natin. Kabutihan na, alam mo yun, yung hindi mo ito maipapasa. Naging mabait ako, ikaw hindi, bibigyan kita ng 10 mabait. Hindi ganon. May mga bagay na dapat nating gawin at tayo lang ang gagawa nito. Kahit malaking tulong yung ipinagdarasal natin ang conversion ng ibang tao, malaking tulong yun. Pero ang ating kaligtasan ay nasa atin din pong mga pag-uugali o ang atin ding mga effort na ginagawa. Hindi tayo pwedeng para bang okay na ba ito na nagsimba ka kahit may bagyo? Okay na ba ito kahit na nagro-rosaryo ka at nagnunubina? Okay na ba ito umaga at gabi nasa simbahan ka? Okay na ba yon? Sapat na ba? Kung sakali, sapat na ba yung mga langis na mayroon tayo para kung sakasakali talagang masasalubong natin ang pagdating ng anak ng Diyos. So anong kabutihan? Habang may panahon pa, pagnilayan din natin, may mga kabutihan na ba tayong nagagawa sa mundong ito? Kasi muli, tayo ay huhusgahan ayon sa ating mga ginawa at mga hindi ginawa. Amen?